Alam mo bang may isang pangyayaring naisulat sa Biblia na sinabi ng Diyos na itinakwil daw siya ng mga taong gusto niyang dalhin sa Land of Promise? Ngunit paano nila naitakwil ang Diyos na siyang naghati sa dagat upang sila iligtas mula sa kamatayan? Ito po ay dahil sa ang mga taong ito ay gumawa ng isang rebulto upang sambahin ang Diyos sa pamamagitan nito. Kaya lang, hindi nalulugod ang Diyos na siya sambahin sa pamamagitan ng isang rebulto. Kaya sinabi ng Diyos kay Moses na balikan mo ngayon ang mga taong inilabas mo mula sa Ehipto dahil naitakwil na nila ako. Kaya kung ayaw ng Diyos na siya sambahin sa pamamagitan ng mga imahe at yang mga rebulto, sino ang nagturo sa tao na sambahin niya ang Diyos sa pamamagitan ng rebulto kung ang ganitong mga gawain ay labag sa kanyang kalooban? At bakit nga ba sinabi ng Diyos na itinakwil daw siya ng mga taong ito? Ibig po ba sabihin nito, merong kakayahan ang tao na itakwil nila ang Diyos? Ito po ay dahil sa ang tao ay merong kalayaang pumili kung sino ang gusto niyang maging Panginoon ng kanyang buhay. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus na no one can serve two masters at the same time. Isa lang ang pagpipilian ng tao. It's either sa Diyos ka or sa kabila ka. Hindi natin pwedeng sabihin na tunay ang ating pagsamba sa Diyos habang sinusuway natin ang kanyang mga utos. At isa na dito ang utos ng Diyos na huwag mong sambahin at paglingkuran ang mga imahe at mga rebulto. Kaya sa oras na sinamba ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng isang rebulto, yan po ay itinakwil niya ang Diyos. Tinanong ko po yung kaibigan ko kung ano ang pinagkaiba kapag nagdasal siya na walang rebulto at sa mayroong rebulto. At ang sabi po niya, mas nafe-feel daw kasi niya ang presence ni Jesus kapag nagdasal siya sa harapan ng isang rebulto. At yan din po ang sinasabi ng iba, na mas nafe-feel daw po nila ang kanyang presence kapag nasa harapan sila ng isang rebulto. Kaya lang, ang sabi ng Diyos, itinakwil daw siya ng mga taong sumasamba sa Kanya sa pamamagitan ng isang rebulto. So, kaninong presence yung naramdaman nila habang sila'y nakaluhod sa harapan ng isang rebulto kung yun ay hindi sa Diyos? Hindi kaya nadaya tayo sa maling paniniwala? Dahil ayon sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 5, ang dyablo ay may kakayahang linlangin ang tao. At kung isipin nating maigi, paano nangyari na ang tao ay magpapatira pa at sasamba sa isang rebulto na gawa lang ng tao? May mata nga yung rebulto na sinasamba mo pero di naman nakakakita. May tenga pero di naman makakarinig. May bibig nga pero di naman makakapagsalita. May paa nga pero di naman makakalakad. Niwala nga itong kakayahang iligtas ang kanyang sarili sa oras ng sakuna. Pero kumbinsido pa rin ang mga tao na ito ay dapat dasalan upang sambahin kahit di naman sila naririnig nito. Tandaan natin na merong dalawang klaseng doktrina ang umiiral sa mundong ito. Una, ang turo na naayon sa kalooban ng Diyos at pangalawa, ang uri ng turo na siyang sisira sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay pinaalalahanan ni Apostol Pablo na tayo po ay hindi nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga hukbong espiritual ng kadiliman. Ang kanilang layunin ay para ilayo ang tao sa kanyang tagapaglikha sa pamamagitan ng pagbigay ng mga maling impormasyon, maling aral, upang masuway ng tao ang mga utos ng Diyos nang hindi niya ito nahahalata. Kaya kung inutos ng Diyos na huwag mong sambahin ang mga imahe at yung mga rebulto, yan din po ay kukontrahin ng kaaway. Bibigyan ka din niya ng mga rason kung bakit okay lang na sambahin ang mga rebulto. Papaano na ito gagawin? Papaano siya magbigay ng mga rason na magmukhang kapanipaniwala? Halimbawa po, katulad ng ginawa niya sa Garden of Eden na naging sanhi sa pagkasala ng tao dahil sa twinist niya ang sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kila Adan at Eva, huwag ninyong kainin ang bunga ng puno sa pagkakilala ng mabuti at masama dahil kayo ay mamamatay sa oras na kainin ninyo ito. Yan ang sinabi ng Diyos. Pero ano ang sinabi ni Satan kay Eva? Ang sabi niya, pwede mong kainin at hindi ka mamamatay. So parang ipinalabas ni Satan na nagsinungaling ang Diyos. Karakter po ni Satan na kontrahin at baluktutin ang utos ng Diyos para iligaw ang tao sa maling paniniwala. Kaya maaring isa ka rin sa nagtataka kung bakit napakalinaw naman ang utos ng Diyos na huwag paglingkuran at sambahin ang mga rebulto. Pero bakit marami ang naniniwala na pwede itong sambahin? At yung pagkasabi ng Diyos na huwag ninyong sambahin at paglingkuran ang mga rebulto, ay kasing linaw po ito sa inutos ng Diyos kila Adan at Eva na huwag kainin ang bunga ng punong yun. Pero bakit nasuway ni Eva ang napakalinaw na utos ng Diyos? Ito po ay dahil sa ang dyablo ay laging merong paraan
kung papaano niya linlangin ang tao upang masuway nito ang mga utos ng Diyos. Kaya ito po ang nakakalungkot na sitwasyon sa relihiyong Kristyanismo ngayon dahil marami po dito ang sumasamba sa mga rebulto dahil sa paniniwala na ito ay pwedeng gawin ng isang mananampalataya. Ang sabi po ng kaibigan ko, iba daw kasi ang feeling kapag nasa harapan ka ng isang rebulto habang nagdadasal ka. Kaya parang naramdaman mo talaga daw ang presence ni Christ at yan din ang sinasabi ng iba. So hindi naman daw nila sinamba yung rebulto, kundi yun pa rin daw ang tunay na Diyos ang kanilang sinamba sa pamamagitan ng isang rebulto. Pero ang tanong, nalulugod ba ang Diyos na sisambahin sa pamamagitan ng isang rebulto? Ang kasagutan po ay basahin natin dito sa Exodus chapter 32 verse 1 hanggang 7. Nang magtagal si Moses sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moses na yan na naglabas sa amin sa Ehipto." So ito po yung panahong si Moses ay nasa Mount Sinai ng 40 days kasama ang Diyos. Verse 2, "Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin," sagot ni Aaron. Verse 3, ganun nga ang kanilang ginawa. Verse 4, kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, "Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto." Verse 5, nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, "Ipagpipista natin bukas si Yahweh." Verse 6, kinabukasan maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan, sila'y nagpakabusog, nag-inuman at mahalay na nagkasiyahan. So ang dahilan po kung bakit gumawa sila ng inanyo ang larawan, yung guya or batang baka na yari sa ginto, ito po ay upang sambahin nila ang Diyos sa pamamagitan ng inanyo ang larawan or yung inukit nila na larawan. At sa verse 4, sinabi ni Aaron na, "Narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto." Alam ni Aaron na ang naglabas sa kanila sa Ehipto ay walang iba kundi ang Diyos na siyang nag-utos kay Moses. Pero sinabi niya na, "Narito ang Diyos." Ito po yung inukit nilang larawan na naglabas sa iyo sa Ehipto. Ibig sabihin, representation lang ang inukit nilang larawan para sambahin ang Diyos. Ang intensyon nila kung bakit sila nag-ukit ng larawan ay upang sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng inukit na larawan. Pero ano ang nangyari? Natuwa ba ang Diyos sa kanilang ginawa? Alam naman ng Diyos kung ano ang layunin nila kung bakit sila gumawa ng rebulto. Andun yung effort nila, andun yung sakripisyo nila na tunawin yung mga ginto nilang alahas para lang gumawa ng isang bagay na maaari nilang sambahin ang Diyos sa pamamagitan nito. Pero ang tanong, natuwa ba ang Diyos? Ang sagot po ay nasa sumunod lang na verse. Verse 7, sinabi ni Yahweh kay Moses, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto sapagkat itinakwil na nila ako." Bakit sinabi ng Diyos na siya'y itinakwil ng mga taong inilabas niya mula sa Ehipto? Ito po ay dahil sa sinamba siya nito sa pamamagitan ng isang rebulto. At ito ay nangyayari din sa ating kapanahonan ngayon. Marami ding mga tao ang sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng mga imahe at mga rebulto dahil di umano mas ramdam daw nila ang presence ni Jesus. Kaya lang, lingid po sa ating kaalaman na naitakwil pala natin ang Diyos dahil sa mga ganyang gawain. Akala natin lalo tayong napapalapit sa Diyos dahil meron tayong mga rebultong niluluhuran at pinaglilingkuran. Ang iba sa atin ay meron pang altar sa harapan ng rebulto para doon magsindi ng kandila, maglagay ng bulaklak. Katulad din ito sa ginawa ng mga Israelita, meron din silang altar sa harap ng rebulto at pinaglingkuran din ito. Katulad nito na sa verse 5 and 6. Nang ito'y makita ni Aaron, ito po yung guyang ginto na inukit nila, gumawa siya ng altar sa harap nito. So sa tapat ng guyang ginto ay ginawan po nila ito ng altar. At ito po ay nangyayari din sa atin ngayon. Meron ding altar ang mga tao sa harap ng isang rebulto dahil dito po sila nagsisindi ng kandila, naglalagay ng mga bulaklak, at sinabi sa mga tao, "Ipagpipista natin bukas si Yahweh." So ang intensyon nila ay sambahin talaga ang Diyos sa pamamagitan nitong rebulto. At ito rin po ay nangyayari din ngayon na kanilang sinamba ang Diyos sa pamamagitan ng isang imahe o isang rebulto. Kaya inutos ng Diyos na huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. Bakit? Anong meron kapag niyukuran mo o sinamba mo ang isang imahe o isang rebulto?
sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Pero bakit nga ba manibughuin ang isang makapangyarihang Diyos na siyang pinagmulan ng ating mga buhay? Ito po ay dahil sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Kaya hinarap ni Jesus ang masakit na kamatayan sa krus dahil mahal niya ang mga tao, kaya siya ay manibughuin. Halimbawa, may sweetheart ka o may asawa ka, kaya ginawa mo ang lahat dahil mahal mo siya. Kaya lang, ipinagpalit ka sa iba, kaya nasaktan ka. So ano ngayon ang mangyayari sa relasyon nyo? Ito po ay masisira dahil merong nagtaksil. Ganon din ang ating relasyon sa Diyos. Ito din po ay masisira sa oras na tayo ay magtataksil sa Kanya dahil sa mga ginagawa nating hindi ayon sa Kanyang banal na kalooban. At isa na po dito kapag sinamba natin siya sa pamamagitan ng isang rebulto. Kaya doon sa Exodus chapter 32 verse 7, sinabi ng Diyos na itinakwil na nila ako. Para bang binaliwala na lang, itinakwil na lang nila ang Diyos pagkatapos silang ilabas mula sa pagkaalipin nila sa Ehipto. At ito ay nangyayari din po sa atin ngayon. Kumbaga, history repeats itself lang. Dahil dati, inalis sila ng Diyos mula sa pagkaalipin nito sa Ehipto. Ngayon naman ay iniligtas din tayo ni Jesus mula sa parusa ng walang hanggang kamatayan. Pero marami sa mga tao ngayon ang naitakwil si Jesus dahil sinamba nila ito sa pamamagitan ng mga rebulto. Kaya kung ang Diyos ay hindi nalulugod na siya sambahin sa pamamagitan ng isang rebulto, kaninong presensya kaya ang nandoon sa mga rebultong sinasamba ng mga tao kung yan ay hindi sa Diyos?